88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbag ngal daw, bigat kata kayo amin, apo. Mabig yakabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tila lamat, yamang iparuntal na sari balita, isyutan komentaryo ni Pakar at Saray Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolob kanta ba yun? Saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kolob kanta by team at the technical side, The Pogies. Sa iman ng araw lawas, The Faithful One, Engineer Richard Olanday, Engineer Dennis Justoni Palaganas. Ne, ambasay balay. Ambasay balay. No. Tani maluram. Amagad dagupan balot. Amag. Jada sentro pero jada saray baromya barangay Uran. May dinalanta kasabi kod bimbali agi-agay Uran. Lante. Limat si kami ang gapi Uran mo. Mat. Sinintro da ka. Bless rin so ken. Binmalay. Kasabi kod lutaw ang gapo, di ba? Amag-amaga. Amag-amagala. Pero karoman mat, jada di man nagtagay palanday. Jada syudad na bagay manuran-uran mat. Kaya ang betul-betul ya very foggy. Maliram Maluram. Makulpa so tawag dat sa atan. Ganyan sa mga drivers po natin, ingat-ingat. Siyempre, ang tailatan ng basay-dalan. Ay, madulas. Makorinyas. Nanti agaw natan na tatong tanagagik na. Miyerkules. Hoy, pipilaton na ipiligo to kalendaryo. Petsa 2. At bulan na Abril at taon 2025. Gali plus na agaw. Bating ko pa may Panginoon ko ay happy birthday Auntie Rebecca Biray Season. Oy, happy birthday. Sa mga magbe-birthday ng April 5 na pinanganak noong 2019. Wala may promo ti jay pakabal ko lamot ulitan tayo tanagagi ka. Sabado. Ayun ay Sabado. Celebration tayo manaya. No niya na kayo noon April 5, 2019. Eksakto man 6 taon kilad satan ni awi yura tay anak yu dya. May mampili tayo na mira. Ya amay ugugaw. Ya palabuan tayo na regalo. Yes. Bilang pisa salamat mo ta. Yes. Dasay 6 taon la na Radyo Pangasinan. Yes. Kanya no yan bali-bali sa selebrasyon na sa birthday nasari anak yo yan niyak na April 5, 2019 mampili tayo na mira si karay mga wat na regalo panangaro na say siyempre Radyo Pangasinan. Yes, tansara may sponsors tayo. Thank you so much. Pika ka sa kayo
Da selebrasyon na Radyo Pangasinan. Yes. Yan. Imbitado kayo. Laki labat niya. Taulay panangan mo't. Dik yun, until supply last kunto, di ba? Gano po la. Oh, syempre. Di ba, ang tano po siya? Oh, imbita ka no, ang kapulay naabutan mo, tautit ka. Sorry na lang. Yes. Ganun lang yun. No, basta, everybody's invited to come. Oh, di ba? Correct. Pero diyat, siyudad na Ordaneta, ni, inmirong la, iramay appointed. Ha? Appointed araraya, they are not elected. They are appointed in lieu of the suspension order coming from the office of the DILG. Sinususpindi po yung kasalukuyang mayor, maging yung vice mayor ng naturang lungsod. At uupo bilang mayor or acting mayor ng Ordaneta si Sangguniang Panglungsod 8 member. 8 aramay 1 and 2 agdam gabay. Okay. May... So, pala kaya nga nung pinapakinggan kita is appointed kwa mo pag appointed automatic naman yan na may law of succession. Yes. So therefore if yung mayor at vice mayor din nasuspende, then automatic yung 1 and 2. Yes. Pero ayaw din nila. Okay. Ayaw nilang tanggapin. So, nag-appoint na lang ang DILG Region 1 na si 8th member, Sangguniang Panglungsod 8th member, Blisildo Somera. Ang si 7th member pala. 7th member, Rio Virgilio Esteves, ang tatay bilang acting city mayor, at acting city vice mayor naman si 8th member, Blisildo Somera. Makapatid. Ano yan? Parehas sa Sumera, magpinsan, parang gano'n? Hindi naman, Esteves yung isa. Pero Sumera? Hindi. Kasi Sumera, narinig ko. Sige, ulitin natin ha. Uupo bilang acting city mayor, si Sangguniang Panglungsod 7th member, Rio Virgilio R. Esteves. Esteves. Yung pangalawa Sumera. Okay, so malinaw. Pangwalo naman na member, ng Sangguniang Panglungsod, siya naman ang uupong acting city vice mayor. So, Sep, nasaan yung yung 3, 4, 5, 6? Yun Anong balita? Yun yung mga ayaw nilang tanggapin Alam ko From 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayaw tanggapin. Okay. Kasi, di ba, pag ayaw nung 1 and 2, mayroon pang 3 and 4. Pero yung nabanggit mo is 8 and 9. Yes. Yung umupo, 10 yan di ba? Kasi syudad yan. So sila, di ba, Lita, ano na ngayon? April 2. Tapos susunod, election na. Tapos ang mananalo, upo ng June. Yes. Ilang buwan din na magiging. Ano yan? Talagang yung kanilang power, parang power, full ba? Yung power ng mayor, na, di ba? Yung paggastos, mga ganon. Limited. Ay, pag-appointed ka, limited? Yes, appointed. Okay. Limited. So, yun ang tanong ko. Kasi hindi naman elected okay. Pag-appointed, limited. Limited di ba? Okay. Butit nakakuha ka ng impormasyon dyan sa Ordaneta. Galing mo, ha? Hindi tayo nakakapunta dyan. Medyo lumipad ng kunting kulalatnit. Kulalatnit mo. Kaya nakakuha ka ng impormasyon. Sige. Pero may nagsasabi ngayon na hindi na raw city mayor si Mayor Paraino. Mayor pa rin po siya. Suspended lang. Yes. Ay papaintindi natin ha. Hindi po siya tinanggal na mayor para hindi ho kayo malito. Sa totoo lang. Pero real talk as a mayor. Pero yung posisyon nasa kanya pa rin. Yes. Siya pa rin na mayor. Siya pa rin po ang elected mayor. Yes. And because of his suspension, he cannot perform his office because of such suspension. Pero yung titulo, nasa kanya pa rin. Titulo, as mayor. Siya pa rin ang mayor ng Ordaneta Kaya nga City. yung mayor acting Oo. Para hindi naman na maparalisa yung mga gawain diyan sa munisipyo, di ba? Kaya nga dito sa balita, hindi sinabing appointed, acting.
Sige. So, Ordaneta City. Hala na kayo dyan. At saka sinasabi nila ngayon, yung mga upong acting, malay nyo, baka kayo ang maging mayor hanggang pagkatapos ng hanggang sa matapos ang eleksyon. Or ang galak, wanda. No. Again, lilinawin natin ulit. Kasi may election. Kasi prior to their position or appointment as acting, nag-file na po sila ng kanilang candidacy. Kapag nag-file sila ng candidacy, kung ano yung posisyon na kanilang tinakbuhan, doon po sila tatakbo. Yun. Pero sure pa rin nila. Lang natin kasi baka malito kayo. Surety nung tumatakbo ulit. Di ba? Ayun ko lang kung tumatakbo ulit ito. Kung tumatakbo, siyempre. Sige. Alamin natin ang buong detalye. Paglilinaw lang po yan, mga kapaborito. Baka malito kayo, ha? Alam niyo naman po panahon ng eleksyon ngayon. Maraming samot-saring mga kwento. Yes. Karamihan dyan, hindi totoo. Ngayon. So, mapanuri po tayo. Pero kawawa yung mag-ina na natupok. Naapulan. Ano bang nangyari doon? Di nakalabas? Di nakalabas kasi yung pala sa likod, residential area. Made of light materials. Pero sa harap, mga mga alam mo na, establishmento. Pero sa to note na according to Bureau of Fire ng Ordaneta, dalawa mag-ina. Dako? Yung nasawi doon sa naturang sunog. May advice pala ang Bureau of Fire na pag yung sa residential o kahit saan, maling-mali po na sa CR kayo magtatago. Makakala ninyo kulob tapos agkay na puulan tapos may danom, ay maling-mali po singa kilalim moob sarili yung kabaong. Yun po yung advice ng Bureau of Fire. Singa kilalim moob kabaong voluntarily. Yeah. Kasi yung mamamatay ka dyan through suffocation. Di ba? Totoo yan. Kasi nakulob ka man ay, di asuwag sumamatiyad si ka. Andi bali. Di ba? Andi bali na may CRO, walay bintana to nasuruban nyo. Di ba? Okay labat. Ang gapot, sa CR, di ba? Mostly wal loob na bung. Pero sa ibaba ka na Bureau of Fire Lante, anti ka ka na nasaram exit fire exits, nuwag yung usaran. Kaya di man, purposely, atan niya fire exits, at ginawatan, tapian di man kayo umbatik in case of fire. Tapos yung may grills, yung bahay po ninyo, gawan po ninyo ng paraan. Meron naman na may nailokasyo. Tapos kandaduan nyo na lang o kaya para gara makalob. Di madloob. Yung madaling alisin. Kasi marami na rin yung nangyari na nakagrills yung bahay kaya hindi sila makalabas. Dahil for safety purposes, alam mo naman, lalo na sa mga mataong lugar, yung iniiwasan magnanakaw. Pero pagka ganyang may mga sunog, talagang matatrap ka. Saka ang sabi pa ng Bureau of Fire, gumapang kayo dahil yung usok pataas. Kung wala pang apoy. Dahil una dyan usok yun ang papatay sa inyo. Yung usok. Sige. Totoo yan. So, tip namin ni Kapaborito kasi yan. galing din yan sa safety, sa mga nasa Bureau of Fire. Para makaligtas po kayo sa gano'n. Yes. Pero speaking of natrap, Kapaborito RJ, simula na mangyari yung lindol sa Bangkok, Thailand, of course, ongoing pa rin po yung rescue operations na ginagawa po dyan at merong vital signs na may mga buhay pa. Sa isang bumigay na building. Saan ba yung dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Yung dito ba? Yung may ilang days na nandun siya sa loob, nabuhay. It's a miracle, sabi nila, pero sabi ko naman, kung talagang mabubuhay ka, di ba? Sa Baguio City yata yun? Baguio City, di ba? Yung bumigay na hotel yun? Yung ilang days na siya doon. So yan, may mga buhay pa. Sign na buhay may mga sila. signs pa na may mga buhay pa. And ang bilang ng State Audit Office ng Bangkok, Thailand, meron pang mga 70 buhay. Doon sa nag-collapse na Bangkok skyscraper. Mostly, siguro ito yung mga trabahador. Sana makuha na sila. Kasi as of
nung kaaraman kapaborito ajay, say bilang la na saray inatoy. Gindada ko. Agi, nasa higit 2,700 na. Ang mga nasawi sa 7.7 magnitude earthquake na dyan, dyan sa Myanmar. Myanmar naman. Magkatabihan, di ba? Oo. So, ay nako, yan yung yun yung ngit-ngit ng kalikasan, 'di ba? Yung nature, 'di ba? Yung 'di ba? Yes. Kaya 'di ba, nabuhayan ng loob yung pamilya ng mga 4 na Pilipino dahil nandun na yung humanitarian aid ng Pilipinas at nangako na may 4 nga palang nadami, nawawala. Nawawala pa sila. Hindi pa nahanap actually. At sana rescue at hindi retrieval. Yun naman yung hiling nila, di ba? Yung ma-rescue pa sila. Yes. Pero siyempre, hanggat hindi nakikita yung mga kababayan natin, siyempre hoping pa rin yung ating yung kanilang pamilya na buhay sila. At sana naman buhay sila. Kasi pagka natrap ka pala sa lindol, basta may singaw. Di ba? Pwede, makakahinga ka pa rin. Kaya punta ka nga sa, di ba, yung sa earthquake drill, sa silong ng Lamisaan, mga ganun. Dahil pagka nagtumbaan yung pader, at least may sasangga. At ito. Bakit? Ito nga yung sinasabi, duck, cover, and hold. Para hindi ka kayo. At yung ito inuulit natin yung kaimportantihan ng pito. Di ba mura sumpit. naman yung pito, yung sumpit. Di ba magbulsa kayo niyan palagi, ako nandun sa kotse, hindi ko dala sa bag ko, pero dapat mayroon. Di ba? Dala mo palagi. Meron ako ng crucifix. Na may pero pito. na may pito. Ano yun? Kasi yan yung way na makulmo yung attention ng mga rescuer. Malala mo, alam ko na panood mo to dahil nasabi ko na nga sa iyo Kasi walang hindi nakapanood ata ng pelikulang yun Dahil may gustong-gusto akong part dun ewan ko kung nagustuhan meron yung part ng Titanic na yun. Yung painting. Painting! Yung part na yun, di ba? Sino hindi yung si Jack, yung pinipaint niya si Rose. Ang ganda kasi ng istorya nung Titanic. Akala ko ang sasabihin mo yung lumubog na si Jack. Di ba? Nang dahil sa pito na save si Rose. Di ba? Alis na yung mga rescuer. Yes. Narinig nila yung nakakita actually ng siguro security guard yun o police officer na may pito. Pilit niyang inabot. Yes. Tapos yun yung kanyang hinipan. Yes, kasi medyo malayo siya. So hindi siya napapansin. Dahil namatay yung mga tao doon sa ginaw. Di ba? So may kwento lang at mai-relate lang dito, mai-connecta lang. Yung importansya ng ng pito. Di ba? Kaya importante 'yon sa mga nakikinig. Siguro dahil ito hindi natin inaasahan yung mga pwedeng mangyari. Tulad niyan, di ba? Bali-bali aura, minsan biglang yigyig manaya. Kaya lang, di ba? Ang dala ko naman Rose. Lagi nasa pocket ko yan, Rose. Rosary. Rosary. Kaya nga Rosary. Shortcut mo kasi pag Rose nalalanta so Rose. Diba? So yan ano lang mga ano natin siguro nakakalimutan lang natin. Pinaalala namin ulit. At syempre pag Katoliko ka, Rose talaga yung sinasabi mo. Yes. Gusto mo di pakita ko sa'yo, nandun pa sa bag ko. Meron din ako palagi. Very good. Yes. Hello, good morning kay Madam Emma Lipio at siyempre kay Nanay Bihing sa mga single ladies ng Barangay Basing headed by Nanay Bihing o by the way kapaborito RJ. Mamaya pagbaba mo, pagsakay mo ng sasakyan, may regalo sa iyo si Nanay Bihing. Meron. Okay, thank you Nanay Bihing. Yes, thank you. Yan. At sa mga kaibigan natin na siyempre sumusuporta sa atin. Yan. Yes. At through prayers, di ba? Yes, at nakikinig palagi. Thank you. Kay Gabriela Silang ng Binmaloy. Good morning. Konsi Buday. Good morning. Konsi Buday. Yan. Kung merong silang Gabriela Silang sa Sangguniang Bayan sa Binmaloy na si Konsi Buday,
meron naman kaming Miriam Defensor Santiago sa Barangay Basing. Meron din. Meron din. Si Nana Bihing. Si Nanay Kunsing. Ay, Nanay Kunsing. So, good morning sa inyo po dyan. Oo. Nagtapos na yung Women's Month ng isang araw. Kasi Abril na. Abril na ngayon. So, pinakita ng mga kababaihan yung kanilang power. Yung sa atin, meron ba? Sa kanilang, sa mga lalaki, wala. Wala tayong buwan. Pero yung Father's Day, meron. May Father's Day. Pero meron din namang Mother's Day. Pero yung Women's... National Men's, parang wala. Wala. Para sa lalaki. Kasi pag magdi-declare sila, parang hindi maganda pakinggan. National Men's Day. Di ba? Pambabae din. Sige, wag na. Balik-balik na rin. Ganun pa rin Pambabae pa rin. Kaya siguro wala tayo. Pero it's unfair, It's unfair, Parang ganun, di ba? Dahil ngayon parang patas na di ba? Nagagawa ng lalaki, nagagawa ng babae. Yun na actually ngayon. Patas ng tingin. Wala nang parang... Pero siyempre, yung babae pa rin, ang kung baga sa batas, mas pabor pa sa kanila. Di ba? Yes. Lalaki, pag kinalabit mo, di okay lang. Pag babae, kinalabit mo, di pwede ka nang makasuhan ng act of lasciviousness. Di ba? Diba? Kalabit lang, Kalabit lang. Di ba? Pambabastos na yun. Pero pag lalaki ang kinalabit, babae ang kumalabit, okay lang. Okay lang. Ano ba? Paano ba? Bakit kaya Sige na, baka. It's unfair. Hello, good morning kay Antonio Laportesa. Laportesa. Kay Sir Joey Nabat, good morning. Magandang umaga po mga kapaborito. Pabati naman kami dito na palaging nakikinig ng DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan from Lungos, Calasiao. Pogi kami dyan. Daming pogi dyan. Eco Family sa Lungos, Calasiao. Good morning. Sabi naman ni Madam Esther Ramos ng Barangay Mangkop, good morning po mga kapogi. Pantumat. Good morning sa inyo Madam Esther Ramos. At magpapatuloy po ang ating liknay balik. Kaya rin dinasarin pakamatan pa imano malalapunit saray manangan tabay. Ang puta-putang irang balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang irang sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang irang impormasyon. So DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Pinanganak ka ba ng April 5, 2019? Pwes, kung pinanganak ka ng April 5, 2019, it's your lucky day! DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Abante, Pangasinan Ilocano Party List. Former Governor Amado I. Espino III at Team Anli Servisyo Dagupan City proudly brings you Lucky 6 sa April 5 promo. Lucky 6 sa April 5 promo. Narito po ang mga mechanics. Siyempre, kailangan pinanganak ka ng April 5, 2019. Age qualifier will be required to submit their NSO PSA certificate for authentication purposes. Lucky 6 sa April 5 promo. At dahil 6 na taon na ang Radyo Pangasinan, 6 lucky winners din ang mananalo ng customized DWJE birthday cake plus 600 pesos cold cash. Lucky 6 sa April 5. Handog po sa salamat sa inyo mga kapaborito sa aming ika-6 na taon. Lucky 6 sa April 5 promo. Brought to you by Abante Pangasinan Ilocano Party List. Former Governor Amado Pogi I. Espino III. Team Anli Servisyo Dagupan City. At ng inyong paboritong himpilan ng radyo sa Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lucky 6 sa April 5 promo. Also brought to you by Mamalos Delicatessen in Tapuat, Dagupan City. Mamalos, a family tradition. Ethical Eatery,
located at Old Venetia Highway, Lucao District, Dagupan City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Biray, with telephone number 0950-015-8486 and 0915-745-0830. Power Base House Sound System Rental. They provide professional light and sound, band equipment, LED wall, generator set, air content, and band for all locations. Owned and managed by Paulo De La Cruz. You can call them at 0917-941-4177. The Chosen Homemade Ice Cream. Bago sa Pangasinan. Diabetic friendly. No sugar ice cream. Products available. Mango chili ice cream. Chili mocha ice cream. Chili choco ice cream. Vanilla garlic ice cream. And cookies and cream ice cream. For your orders, you can call 0976-466-9975. The Chosen Homemade Ice Cream. Team Life, Dagupan City. Headed by Councilor Manang Celia Lim. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyuyag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lucao, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:03 oras na natin sa Liknay Valley. Kaulap kantabe ni siyempre saray magteriyoran kapaborito. Amin kayo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magterilingkor magteriyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Gabay kumanaya kapaborito RJ ay pakabat at saray kakanayon, kabkabat, kabalas-balas sa Linawa. Nasay nan Arvin Duklayan. Ya sikato si Arvin Duklayan at Andilad Bilay. Ugaw-ugaw 35 anyos. Yan na Andilad Bilaya nan Marso 30 at sayan taon. Say tulurto at sa April 3, 2025 alas 10 ng kabuwasan. Ditan wala ni misay nagawa at Divino Pyramid Kias dyan po sa Baguio City. Yan. So, condolence sa naiwang pamilya. Yeah, mi ang bagyati mata.
Actually, kaanakan tiya kapaborito RJ, anak na sa may kapinsan tayo. So, naandid bilay, yasakbay, si Arvin Doclayan. So, tuloy-tuloy pa tayo mga kapaborito sa mga ating paghahati ng mga balita. Manalwar kayo, tani, unong sa informasyon niya nala tayo, maksilami uran natan. Ay, wala ray kini, kalat-kalat yung ulan di ba? Pero sa Dagupan, mula na. Singa, tani, ingat po ang lahat, lakas ng ulan. Magdala kayo ng payong at buta if needed. Oh, yan. So, yung pero no, yung salimbeng. ano natang ko lang mo, wala ano ng picture. Ari kandidato, siyempre, dyan panlilibar-libar da. Pulis matlanti na panagkampanya. At biglang timurter sumaksil oran. Siyempre, abasay dalan. Wala ra may area ya, talagang danom. Makakalo ka lalamat ka paborito. Okay, walay nadalan, ya masansanting, ya agka nabasa, ta aliwan amin na portion at abasa ay danom. Pero wala ra may akwantano drama dalabat lagi ya kandidato bimibitin irad pader, bimibitin iraad sa may gate. Tapiano, ibaga ya danom may andi makabaliw ira. Pero walay nabaliwan dan. Pagka may mga ganyan, ang niloloko nila, sarili nila. Di ba? Makakalo ka. Ay, inertanoy. Ang balbala nga panima sa t-shirt yaw. Okay. Dapat, magpakatotoo. Ay, ni kumanam na, agaw lanatan. Na kampanyaan. Pero jada say ibabatik na kampanyaan, ay makapabagas na bago. At saray nanang ko, tan post na saray Tagaluyag na Pangasinan, si Karalaso mang ipopost. Kanya-kanyan na Facebook page da, kapaborito Joseph, ay agay kasil. Talaga, panangabrasa da, dami niya dadapuan na former Governor Amado Pugi I. Espino III. Nanang mo ay actually ay maniscroll kayo cellphone nyo, tananang nyo. Actually, ang tam kapaborito RJ, malinlinaw lad kanunutan da. Di ba? No, sipay korsonada da, at saya sa arapan niya eleksyon. Atay, nunitan lat umpaway ka, nunitan lat man effort ka, napipasamaan mo, sige pa. Yes. It only shows na talagang sabik ka, gabagabay mo, may tuo. At ako naman kapaborito RJ, natutuwa ako kasi aware na aware yung mga tao. Alam na alam nila kung sila'y kakalutan dalabat. Yung term na kakalutan, before tuloy mo, piano kunalingwanan, walay akatungtung ko at simbaga to, ni mangiiterla natan, akwanta pigara may imbaga to, 700 mo, 800. Mga kalot, kwanda. May sakaya kandidato na to mention, pero antadala no siya pa. Ay manaya, kwang kumot. At say kwanto, kanyan atay term yung mga kalot, yung bagam, arengal ko, impormisa to, aganang panang tinulungan mi ang gapo, kwanto, isan natan mga kalot. Ikalutan mi mat, kwanto. Duga-duga. Awatan mi mat, kwanto. Duga-duga na ani, ikalot mo may tilapia. Ay, bali-bali. Diba? Kalot. At ay mga kalot na boto. Sa gabay to ni baga, siyempre, papalik doon, may kukuyungan. Kukuyungan da kayo. Napakuyong kayo, di walad sikitan. Pero sa inunot yo, may andi anggan serbisyo. Alon sa may pansamantala lang. Yes. At panindigan ninyo yan. Correct. Kung talagang para sa mga anak ninyo at susunod na henerasyon, di ba? Ang inyong iniisip, siyempre, pero natan, anong miralan agaw, tuloy-tuloy, hindi nagbabago. Talaga? Oo. Yung panangabrasa da, nanunungkod yun, yada social media, yada Facebook, agamot mantila, di ba? Nakat, agmumot na erase, or napanuan, amumot na AI, mismo di man nagkampanya, sige pa. Pero no solo to, yung man sasalita, nayari siguro AI, di ba? Aliganday kumpas na bibil mo, parang kanon. Pero may mga audience nakikita mo yung audience kung paano yung pinapakita nilang suporta. Wali ka parpara tunon, Ken. Former Governor Pogi. Wala mo, suntan niya, Sakya team. Kulabit lang, tapi ang kapindi ba kayo? Paano, baga na, papaboran mo. Yes. Sakya team.
Ya, antam no nitan laraw nularad barangay, mabilabilay ire totoo. Mabilabilay ire totoo. Ito may spelling mo. Mabilabilay. Mabilabilay. Yes. Anto, aliwa spelling mo. Andi duga mabilabilay kasi Mabilabilay. Mabilabilay. Sugabay mo Ay, duga, mabilabilay sugabay ko ibaga manaya. Aliwa yung pakangal ko eh. Mabilabilay ire totoo ya may agaliti paktano nitan lara. Nagkalalo lang no amay pinagkaulod at may TikTok mo, amay sayaw. Sayaw mo. Oy. Sayawan to may to. Antoy sayaw, antoy kinde, antoy amay wala may signature dan diyan. Signature. Tanto may signature dan. Duara. Oo. Oh, amay aliwan sakay. Duara. Ay, duara. Aliwan sakay. Wala niya. Di ba? Bali-bali. So, number 1 bali-bali sa panagrabrasa na sa retuto sigara. Di kita pipigilan. Naman suuso natin niya jingle. Mag-ingat kayo dyan sa mga jingle. Alam ko may bago. Ginamit nila yung bago. Sige kayo, makapalpalarang kayo. Mabuti yung mga tabunan la may how many may dekada la. Yes. So pangitunan nyo. Pero na may kausuan to, ay ingat kayo dyan kasi meron po ang pasakbay ang itong COMELEC na hinihimok po yung mga artist at musician na maghain ng formal na reklamo maghain ng formal na reklamo laban sa mga kandidatong gumagamit ng mga likha nila nang walang permiso. So diba? Kailangan humingi kayo ng permiso. May narinig ako yung kanta ng isang sikat na kasi sikat lang yun naka number 1 pa yan sa lahat ng mga nagpapatugtog lalo na sa FM. Yun ang ginamit ay sige, baka kako makita ito at 'di ba? Pwedeng magreklamo, 'di ba? Copyright, parang ganoon. Oo. Yan. Kailangan ipaalam niya sa kanila. Yes, kung may permiso, okay. Maganda na yung pag nag-create kayo ng jingle nyo, mag-compose yung original nyo. Pero pwede yung ginagamit yung mga nakaraan na, yung mga parang na-archive na. Yung mga parang ganoon. Singabi lang, no syaksuman pili raratan, na kandidato ibutos ko. Raratan, okay laban na yun kasi. Okay, yung mga ginagamit na rin sa mga iba't ibang di ba? May nakaraan, so gabay ko ni baga. Pwede pa ito. Narito na ang kakampi ng masa. Voltage 5. Voltage 5. Yan. Hindi voltage 5 Voltage 5. Voltage 5 Kaya mag-ingat-ingat po kayo mga kapaborito kasi kapag ka nagreklamo ang mga yan, may kaakibat po yan na siyempre parusa. Ang sinasabi ng COMELEC, sinasabi ng COMELEC sinasabi na po namin na sa pagsisimula pa ng kumpanya, campaign period, wag na nakawin ang akda nila. Wag na nakawin ang mismong lyrics ng iba. Wag nating gagawin yan kasi kawawa naman ang mga artistang Pilipino na nagpapakahirap. Intellectual property po nila yan. Pero ang ninanakaw hindi naman lyrics, yung tono. Yung tono lang. Ang sinasabi pa ng COMELEC, mayroon kaming Memorandum of Agreement with IPOFIL at sinabi namin basta may mag-complain sa amin agad naming a-actionan yan. Yun. Kaya yung nakakatawa nga napakinggan ko yung dalawang magkuntunggali at silang dalawa lang nagkakatunggali. Bakit? Parehas pa ang tono ng ganyan. Parehas sila ng tono. Lagi agmat na kanunot, may nanggawa, may sakay. Siguro ni Bana. Pero siyempre, nasa na yan? Ano lang naman yan di ba? Parang yan, Ricardo kung gumagawa ka ng putahe. Pero yung tao mismo ang tignan ninyo. Yan. Di ba? Kasi may nagreklamo ng isang artist. Ay, meron na. Si Lola Amor. Hindi si Amor natin. Hindi si Amor. Akala ko nga si Amor yan Anong kanta niyan? Alam mo? Ano ba yung kanta ni Lola Amor? Yung OPM band na Lola Amor na ginagamit po nila yung kanilang kanta sa na ginagawang campaign jingles pero walang paalam. Yun. Pwede pagka
nasita nung may akda, pwede. At yung kumanta pwede na sampa sila ng reklamo. Yes. At pwedeng magbayad yung gumamit. Kasi pala, pag ginamit mo yung kanta nila as if pag galing sa kanila kasi yan, as if they are endorsing that candidate. Something pala. like that. Although different yung lyrics. Okay. Dahil syempre yung maano sa utak ng ay kanta ni Joseph yan Kaya parang gano'n. So, ayan, may babala ang sao. Ano yan, sao? Kumilik. Sa ating mga kababayan. Sige. Pero speaking of kababayan, nagdadasal ako kanina, kapaborito Joseph, na sana maging mahinahon ng lahat. Bakit? Dahil sa narinig ko na, di ba, pinaghahanda yung Northern Command, Northcom, na pwedeng umayuda sa Taiwan. Kasi baka 'di ba mag-ignite yung 'di ba giyera diyan between China, baka sakupin ng China yung Taiwan. Marami palang Pilipino yung nandyan. Malapit lang po ang Taiwan sa kasi atin. Diba, alam mo, nagtataka dito po sa dulo ng Batanes. Tatawid ka lang diyan, Taiwan na po yan. Taiwan. Bakit dun sa di ko pa rin makapasaisip ko, bakit dun sa, di ba may guhit yung PAR, yung Philippine Area of Responsibility, naguhitan pati Taiwan. Tingnan mo, sa mapa. Kasali tayo doon? Hindi, yung Taiwan, bakit naabot ng guhit ng PAR? Di ba? Pero, kasi tama yung sinabi mo, nasa tuktok lang yan ng Batanes. Yes, nasa tuktok lang ng Batanes yan. Taiwan. Yung Taiwan. Kaya kapag sumiklab ang gira dyan, sinakop ng China ang Taiwan, maraming Pilipino dyan, siyempre, ang gagawin natin, magre-rescue lang. Hindi tayo sasali sa gira. Pero anong hindi sasali? Akin na may bala rin, may kanyon, manre-rescue ka, ipirkadtan. Sa bagay, kasi yung bala kasi, walang to whom it may yan. concern yan walang pinipili. Saka, hindi sana nananakot tayo para pero harinawa, wag. Yes, para magdasal tayo. Marami kasi mga Pilipino dyan sa Taiwan. Hindi na bala ngayon. Alam mo na, nakatutok na lahat yan. So, ay nako, panahon na hapon, tura-tura, talagang bala. Bumbaya agni sabog numaminsan. Yes. Di ba? Ang kutok labat dadalin. Sa tunot nga na lana yung dating kagandahan nung alaala ng World War II. Nako. Wala na, nagiba na Sana wag. Sana walang giyera. Yun ang nag-catch sa attention ko, yung panawagan ni Browner. Ang ating AFP Chief of Staff. Kasi wala pag giyera, talo. Walang nananalo sa giyera actually. Totoo yan. Talo. Wala talaga. Walang nananalo sa giyera. Sige. Kaya, so, magdasal po tayo. Sama-sama tayo. Kapit kamay, magdasal po tayo. Yan. Oy, siya nga pala. World Autism Awareness Day ngayon. Autism. Yung may alam mo yung mga autism. Ito is raising awareness about autism spectrum disorder, promoting understanding, acceptance, and support for individuals with autism. Alam mo, matatalino yung mga autistic di ba? Mayroon silang sariling parang, di ba? Yung nga lang, parang may sarili silang mundo. Parang takatungtong mo bali-bali, medyo wala ray moves to napansin mo na hindi siya normal. Pero most of the time, nakakausap mo ang mga yan na normal. Matino rin sumagot. Di ba? Kaya promote natin yan kasi para hindi naman maging aware tayo na baka mamaya hindi natin alam ano yung autism. Tapos makikita mo na lang yung attitude ng bata. Ito yung nagagawa hindi mo na naiintindihan. Yes, Yan pala yung bata may autism. Pero pag naiintindihan mo, ikaw na normal na tao, ikaw na yung mag-a-adjust. Pag hindi mo maintindihan, ikaw ang may diferensya. Ikaw ang may malalang autism. Pag hindi mo naintindihan, yung di ba? Ng mga autism. Yes. Mga autistic. Kaya ingat yan. Kaya sana maging aware po tayo lahat dyan. Maging aware po tayo lahat dyan. At alam mo, kapaborito Ajay,
na-appreciate ko tuloy yung magandang adhikain ng PhilHealth. Ay, oo. Kasi Ang PhilHealth kasi, kahit na may mga bago mo ituloy, kasi baka maalala pa nila yung mga controversial, yung mga anong tawag mo doon, yung mga may mga buwaya. Yun po yung nagpapalakad, yun po yung mga tao. Pero yung adhikain nung ahinsya na para sa bayan, para sa mga individual nating mga kababayan, napakaganda. Kaya lang, sumasama kung may mga opisyal na buhaya. Yun. So ano yan, yung adhikain? Ito maganda nga naging ang desisyon ng Korte Suprema is ibalik yung pundo na kinaltas sa PhilHealth. Kasi yung intensyon ang ganda di ba? Kasi ito yung isa sa magandang programa ng PhilHealth, yung PhilHealth Konsulta. Yung PhilHealth Konsulta, ang sistema ganito, lahat ng mga rural health units, tutulungan niya kapaborito RJ. So, sino man ang magpakonsulta doon, babayaran ng PhilHealth. So, walang babayaran yung pasyente. Yes, walang babayaran at yung pasyente. At nakapackage ang isang pasyente sa may kantidad, di ba? Yes. Oo. Hindi ako nagkakamali, 1.7 yan. 1.7. Okay. Oo. Kapag ka nagpakonsulta yung pasyente sa mga rural health units, yung unang instance na magpakonsulta siya, babayaran na ng PhilHealth. Half of the 1.7 ibibigay dun sa rural health unit. Ngayon, pag sa susunod na pag bumalik siya ulit, iyon na ibibigay na yung buo. Kasi napiperform na ng rural health unit yung purpose ng program na magbigay ng free health care so maganda sa mga taong bayan. And in return, kapaborito RJ, doon sa pundong ibibigay ng PhilHealth, may hati doon ang mga rural health units. Meron silang share, na yung share na yon, ang purpose nun ay para may pambili sila ng equipment. So malinaw yon. Malinaw yon. So pagka kung saan nagpakonsulta yung tao, may share yung RHU, parang ganon. Kaya para mapruebahan na kayo yung taong yon, nagpapasignature sila. Kinukuha yung pangalan nyo, signature. Dahil yun ang sasubmit nila sa PhilHealth, ang PhilHealth naman, pag nakita yung mga yon, yun babayaran niya. So, malinaw yan. Malinaw kasi yan. Kasi ang sistema ng iba, para marami silang mapapirma, sasabihin, automatic, miyembro ka ng PhilHealth. Hindi Hindi. So, pag nagpapirma sila, yun kasi ang isisingil nila. Ngayon yun ang babayaran ng PhilHealth. Kaya sabi ko, nung naintindihan ko yan, kasi may nakausap ako na empleyado ng PhilHealth kapaborito RJ, yun ang paliwanag niya sa akin. Kasi ang purpose nun, para matulungan lahat ng mga rural health units, kahit sa mga baryong niliblib na lugar, at least meron silang equipment na pagka-emergency, meron silang magagamit. Ano yan? Bibigay cash o... Cash. Yun. Yun ang nagiging issue dyan kasi. Or, hindi ko lang nalinawan pa doon sa bagay na yon, yung mga equipment. Ito ba ay cash na ibibigay or yun na yung ibibigay equipment na sa mga rural health units. Ayun. So, malinaw maganda yan. sana kung may makausap tayo na taga-PhilHealth. Taga-PhilHealth. Kaso, nitong mga araw na to, busy po yung mga empleyado ng PhilHealth. Lalong-lalo na sa Region 1 office. Ayun. Pero yun po yung malinaw, ha? Ang purpose nun, para makapagsilbi, makapagbigay ng free health service sa mga kababayan po natin. Yun. Okay, good morning sa mga nakikinig sa... Isingit ko lang baka malimutan ko dyan sa Labrador, Pangasinan, mga Suarez family. Nakausap ko sila dyan sa public market kahapon. Okay, good morning, good morning. Lingayen. Kay Madam Mylene Alvaro, good morning Sir Joseph, Sir RJ, lugayan ko pe asawak intoy wapson. Love you asawa. Amis ta kayo sir. Oy. Voice clip lang pero nakikinig pa rin. Hindi sa sa Facebook Live. Oo. Sabi naman ni Angelo Bartolome Cruz, morning mga kapaborito Pogi, Joseph and Pogi RJ. Pilugay nyo kami pa dyan Barangay Bunlag, Sitio Lasip, Kalasyaw.
Pilugay mo si Madam Melanie Puyawan Mendoza. Tan si Daldong. Pilugayan. Pilugay nyo pamot iray the best counselor ng Kalasyaw. Oy. Team Karamat Makanlalay. Oy. Solid Patak, Espino. Patak ba yun? Patak. Patak. Nalaklamay Ken. Meaning to. Di ba yung baga na si Katatan? Si Parad Aligwas Tan. Ay, Kalasyaw may si. May Kalasyaw Asenso may si. siguro. Hindi, Aligwas is. Aligwas is Asenso na rin eh. So yun, meaning ng Patak. Kasi nandyan din si Councilor Elias Villanueva. Si Kwanto, Solid Espino Nakar kami dito Kalasyaw. Oy. Kasi si Nakar is dati naman na naging yung Ulupay Mayor, dati naging presidente ng Liga ng mga yung ano na yun, nalimutan ko tuloy. Mayor's League. Mayor's Pangasinan League, Pangasinan chapter. So sa buong Pangasinan kilala siya. Yes. Kay Madam Lynn Coronel, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Madam Lynn. At siya nga ho pala, magandang balita para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Mapapanood nyo na rin po kami sa YouTube. Kaya kapag hindi po ninyo napanood ng buo, ay mapapanood nyo kami ng buo sa YouTube. Yan. Nasa YouTube. YouTube ba o YouTube? Hindi, alam mo na, sosyalan yan eh. Alam mo na. Diba? Kasi aram-aram, TUBE tube. Hindi kasi alam mo. Tab dapat TUB. Slang. YouTube. Kasi kung okay. And also soon on TikTok. Nasa ano lang yan? Nasa artihan lang yan. Basta YouTube. Ako YouTube. Yan ba? YouTube. Pag napanood nyo na kami sa TikTok, makikita nyo si Sir Joey sasayaw. Magti-TikTok. Yung number 1 na programa mo yan. Ako sa YouTube. YouTube, hindi sa Facebook. Yung number 1 na programa maya daw, makikita nyo sa YouTube. Or YouTube. Okay. Pero siyempre, parang parehas din eh. Pag makikita mo sa Facebook, parehas din yun. Diba? Pero sa iba't ibang platform, nandyan na tayo. Yes. So, okay, thank you sa ating mga magigiting na mga kasama sa technical control. Yes, of course. Ang ating engineer Dennis Las Tony Palagan. Yes, the best. In the west, yes. And in the north, and in the central. Sa kwanto ng Sarmani. Good AM, bro. Ang gano ng order laso Supreme Court. Ya ipawil na National Treasury so pundo may order na PhilHealth. Tama. Ang gapula ipawil da. Kinay. Ay, kasi ilopot dala. Hindi kasi yan yung na-realign. Naopo lad tupad. AX, AKAP. Ay. Nako. Gawa yo'y desisyon. Gawa may kwarta. Kwanda, iray. Kwanto. Ay, stuntuan to. Antony kasi ipawilda. Naupo lad tupad. Alam mo may tupad, AX, AKAP. Nako. Nag-analisa sa politics in the Philippines. Ano ang analyzation niya? Ang dami nilang pangarap para sa aligwas ng bawat sinasakay, lalo na masalaylayan. Pero ang totoo kwanto, mas gustong-gusto nila na marami ang nasa laylayan. Sabi ko naman, yun na nga yung parang sinasabi ko din sa program ko, sabi ko sa kausap ko. Kasi habang may mga nasa laylayan, di ba, yun yung kanilang pwedeng napiyos, di ba? Sa pamamagitan ng mga yung pamimigay ng pera. Yes. So, sabi ko naman sa kanya, siguro hindi naman lahat ng nasa laylayan. Dahil sa, di ba, yung sa palagi ng may eleksyon na ganyan, natututo na rin sila. Na kahit kumuha sila, actually, yung mga, di ba, yung mga binibigyan, lahat naman tinatanggap, di ba? Lahat ng nagbibigay, tinatanggap naman kako. So, ang para sa akin, sir, kanko, hindi lahat ng yung nagbibigay sa kanila, ibubuto nila. Meron ng mga meron ng basihan yan. Kasi yung pamimigay, pakurong given na yun. So,
ang susundin nila dyan, yung talagang alam nila na gagawa ng kabutihan para sa kanila. Pero, hindi rin maiwasan at hindi pwedeng hindi ka magbigay. Oh. Yeah? Nagbibigay at magbibigay lahat dyan. Pero, siyempre, simbangan dala at sa may nusipan talaga. Di ba? Lahat naman ng kandidato, nagbibigay di ba? Pero, magbigay ka man o hindi, kung talagang kursunada kanila, lahat naman tinatanggap di ba? Siguro isa, dalawa na bilang sa darili hindi. Talagang paninindigan niya. Pero karamihan, alam mo na, kawain. Alam mo naman tayong Pilipino, di ba? Kawain. Pero basta sa importante ka paborito, RJ. No ang awat kayo, awat yo. Pero no wadban kila arapan na lamisaan na demand at voting center, ibuto yo so walad konsensya. Tagyo agdanta agdanta. Sana may kwarta at konsensya. Oo. Amay kwarta maganon na upot itan. Pero amay konsensya forever itan. Wala bunugyo. Ya walad kanunutan nyo tan. Kablitan walad kanunutan nyo, walad puso yo. Katekeptan na bilayo te konsensya. Katuuyo. Katutay in katuuyo. Natan, dengal kimat iran na sangguniang kabataan. Tawalay COMELEC Resolution 10999. Yata tawagan election ban on sangguniang kabataan funds pursuant to COMELEC Resolution number 10999 enacted released on May 24, 2024. The release, disbursement, or expenditures of all public funds, including SK funds, is strictly prohibited from March 28 to May 11, 2025. Yes. What is not allowed? Ulitin natin. During election ban, 1. No release or spending of SK funds during the election period. No projects, activities, or financial assistance using SK funds within ban period. And violation may result in legal consequences under the Omnibus Election Code. Yun. Pwede kayong makasuhan dyan. Yes. Para hindi naman magamit. Para sa eleksyon. Di ba? Para alam yung gagawin nyo Kung mayroon pa, kasi ang alam ko prior to itong campaign period saka election ban naka-program na yan. At alam mo na pag SK, di ba? For sports, basketball. Ito pa. Warning pa natin kapaborito RJ, ulit-ulitan tiya, tapi kung sagsagad kanunutan da, aman sa ibabaga na Civil Service Commission on government employees engaging in partisan political activities. Ano yung mga strictly prohibited na wag nyong dapat gawin? Yung hindi makilahok sa panagkampanya. Forming groups, associations, or committees to solicit votes or campaign for or against a candidate. Ay, bawal din ka, hindi ka mangampanya, bawal din yung magmarites. Mandural. Ta-against na may LCU niya, yung politiko, bawal din yun. Hindi lang yung aliwalabat niya, may mantangguyor pati mandural. Bawal pala yun. Okay May isa pa, pangalawa. Holding political rallies, caucuses, meetings or parades for election campaigning. May babyang. Kayo lugan-lugan at saratay antitagda saman may motorcade. May katlo, making speeches, announcements or media commentaries to support or oppose a candidate. Kaya pala nag-resign yung kaibigan mo. Sino? Yung kaibigan mo. Di ba? Sa isang bayan. Nag-resign. Oo. Yun. Sige, tuloy mo. Kasi bawal na. Yun pala yun. May lay pala dahilan niya. Pero para sa mga regular employee yan Oo, sa mga regular employee yung mga GOs pwede. Contractual pwede. Di ba? Naibasa na natin. Yes. Ito Next. Publishing, distributing, or displaying campaign materials promoting or opposing a candidate. Tandaan nyo Bawal din yan. Isa pa, directly or indirectly soliciting votes
pledges or support for a candidate or party. Baka mapicturean kayo, kaya may record nila yung pandideralyo saka singabilang pantatangguyor nyo. Singabilang wala kayo arapan na garita. Dakdakal sa totoo sinambot yun. Uy, antayo sayan kandidato to. Bali-bali man ay ginawa tuya kuan. Dino man ay kandidato. Uwat man kuan mo. Hindi pwede yun. Isa pa. Using government resources such as time, personnel, facilities, and equipment for political purposes. For instance, pala di may violation yung report ng kulalanit mo. For instance, halimbawa, mga nutritionist ng isang LGU, panluto nyura, hanggang after office hours la, panluto nyura lapod sa may kampanya yuya, mangiter kay panangan at sari ugugaw. Bawal yung feeding program na yun. Bawal yun. Bawal. Ang paros kaldo, mga ganon. Yun. Next. Providing financial or material contributions to candidates or political candidates. Kaya tamang ko contribute tayo kanyo bilang political parties. Bawal din yan. So, ang daming bawal. Oo, ito pa. Wearing campaign-related shirts, pins, caps, or accessories unless authorized by the COMELEC. Okay. Singa ang itarak na kandidato, number 1, number 8, Jimenez for president, hindi, for governor, kanto isang minsulong, hindi pwede. Yes, hindi pwede. Hindi pwede. Nagkalalo yung mga signatures. Hindi pwede. Yung mga signatures na gano'n, ayun ako. So, may mga, katapat na parusa. Yon. Yan. So, alwar kayo Baka ginagamit kayo, hindi ninyo alam yung mga batas na yan. Basta sa kayo mga kawawa. Sa mga empleyado po yan. Anong gobyerno. Yan po yung mga bawal. And the last one, serving as a watcher for a political party or candidate during the election. Kung dati ka ng driver ka niya, alang problema yon. Dati ka ng driver. At yun at saka incumbent, pwede. Pwede siguro. Siyempre, dati ka ng driver. O tapos sinadrive mo siya ngayon, basta hindi nangangampanya. Di ba? Parang gano'n. Pero hindi mo pa rin maiwasan Para makaiwas na lang po kayo, wag na. Mayor or vice mayor or councilor. Mga lakalaro man driver mo. Hindi, kasi kalabat. So, trusted ko kanto. Mana siya ng klasiren. Ang gano'n, ang kimot, natalusan nyutan. Sa kandidato nagtutan, natalusan, ipalalbong to kayo, agila susuportan. Nitan. Lakig me, good morning. Good morning, at saka mga. Hindi, at saka pagka, alam mo, maraming batas, na talagang batas, pero kung minsan, di ba, yung implementation, diyan naman nakakatalo yan. Meron pa ba tayong commercial engineer? Meron pa. Ayaw nga pala, sige, commercial muna. Sige, ditang kini at atong talagagig, pawil si kapaborito dan kapaborito Joseph, naguno yan. Huwag din iripigaran. Kapi na, sila lakig me. Kapi kayo. Ditang kilamat, ang kinalis sa unalis. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river,
awaits you. Narito na, parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy. Tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho. Hindi puro pangako, panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy, maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. May bagong umagang parating. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Yo! Sali ka balikin ko taguparag yung panilingwanan niya suportahan si Chief Samson. Si Katuya sutunay ang palabagan at pinagawaan at tayo nilingwanan. Ang tayong nais niya lang yung magsilbi, nandiyan agad kapag kailangan araw-an o gabi. Halikan at samahan natin siya hanggang sa uli. At Chief Samson ay panalo o magkatubili. Mga dagupenyo, feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Konse Chito Samson Dagupan City, Kaibayonan Saman, Natan, Anggad Kabigan, Konse Chito Samson, feel mo, gets mo. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, paborito. Manawa, paborito. Mangaldan, paborito. San Fabian, paborito. Diyan sa Nasinto, paborito. Kaya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. On papawil at ating tanagagig sulik na balay. Kalop kan tabi ni siyempre sari magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Sa magtarilingkor ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Si kwanto malimliwawa ya kabuasan. Shout out kay Doc Consi Malu Bagot Fernandez. Oy, bagot ngipon. Maswertin, numero 13, maswertin kwanto paborito. Maswertin talaga may numero 13. Pero dyan America Ballot, Friday di 13 kung tawag. Pero di tad Hong Kong? Sa bakante, balay building dano, pigaran floor dan, may kumalabi na pat. Kumalabi na pat. Bakante man. Bakante. Katumot so, kinda, pananisya damat. Swerte. Wala may kumalabi na pat wala mat iray hotel. Ya 4 floors labat. Hanggat 4th floor labat. Pero bilang mo, 1, 2, 3, 6, 1, 2. Okay na eh. Lagpasan damay 4. 1, 2, 3, 6, 5, 1, 2, 3, 5, 6 tan 6 lang. Lagpasan daraman ang numero no akin. Wala da pananisya damat. Walay build ken Floria lagpasan da. Kasi no damat tan unoron sa pananisya. Singa si katima at Pilipino. Amay kini, amay psychological effect so kalaban mo. Di ba? Nununuton mo. Ako inunor paano wala unyo niya nga mo. So, manaburido ka lang. Manaburido ka. Mas merap ya kalaban tayo yan. At ay epekto to psychologically. Talagan yan yung konsensya. Yun. Di ba? Sa katuya baloso ng text ka paborito Ajay. Diyan dagupan sa level of voting, intellect, atagila bro kwanto. Anto. Atagila kwanto. So sa level of voting, intellect kwanto atagila bro kwanto. So mas dakal sa intellectual voters. Daisat mo la iray mangmang. Sa target dalabat lanatan kwanto, aray vulnerable sector, senior citizen, disabled individuals, and the like. Yes. Basta bro, sa importante, aray kandidato ag kayo bitin-bitin at pader, tanjad gate, tapensi nga kayo aliwan bakals. Wala tanot pa si rin. Wala. Marakop na, litrato yun to. Tapi ano na i-share tayo. Yes. Kasi kayo madrama. Kasi unyay jada panagbuto manaya, syempre, wala ramay class ABCDE. Wala ramay intellectual, wala ramay walad kapaglayan, wala ramay nakurukan. Yan. Pero sa inang nangyutan kasi singa manok ya nakurukan kasi jad may wala katungtung ko ya katungtung mo nakalak na idea si kato. Na may gawam latan. Okay. Di ba? Antamot na siya pa'y gawa to may kalaban mo. Lala no wan sulaban. Pero sa album araramay undecided. Wala raman manaya. Aramay talagan na amay agdaka, agmo kaiba, agtumot kaiba, yes. Di ba? Araraman. So wala lamang establish ya supporters mo. Araraman. So di ba? Yes. Sa karamo natan, amay supporters na sa may Basil, tan sa may undecided. Ganun yun. Pero araman so kakarawod. Ganun pala yung technique. Okay. So kadukdokak na so you're learning paano na ani man file kalikan dito si Matt? Ang alang nga pula. Wala na sa hulog. Yeah. Di ba? At least. So mabuti naman kung ganon. Basta alwaran nyo ramay bitin-bitin. Ay naku, siya kayo bakas, siya kabitin-bitin at pader. Ne antam. No, amay ibabaga to may katungtung ta. Yung mga man-analisa bet, kanya gamit na tatalo manaya. Kanyan manaya, agak mangkalaw, no wala ramay manalo by hundreds lang. Di ba? By hundreds. Kasi parang apaldol gawam lang talaga Yes. Sikatulatan pero siyempre, depende sa may pangaraw mo sa ramay undecided. Kaya pala, may nananalo by hundreds lang. So yan. Ito, tip na rin doon sa mga tumatakbo. Pero sa importante, pansan siya yun. So panangaro yun sa ratay kay bayo. Di ba? Ganun pala yun. Okay.
Viral talaga itong motor na to at saka yung kwan. Yung baril? Yung nabanay na rider. May nabasa ko. Sabi niya. Kasi namatay, di ba? Yung rider. Alam mo, daming mga liknaan na ano dyan. Hati yung liknaan. Ang problema rin kasi nung namatay na rider, in fairness naman dun sa suspect. Oo nga, kaya hati. Sinundan pa niya. Yun ang parang sinasabi din. Pag makita mo rin yung kanyang pagmamaniho, kaskasiro din. Yes. At alam mo, may isa pa na parang kaya nga hati. May nabasa ko na may katutura naman yung sinabi. Kaya ka nga bumili, di ba? Yes. Ng armas mo para depensahan mo ang sarili mo. Mayroon ding may substance na may sinabi. Tama rin yan kasi di ba? Kasi ambunong dala eh. Parang nasa na siya eh. Danger na siya eh. So ano pang gagawin mo? What's the use? In order to defend himself. Yes. The last thing that he can do is bumunot. Kasi marami na sila eh. Parang pinagtutulungan na niya ng mga nasa paligid. Kaya ka nga bumili ng mga ganyan for you to protect yourself. Yan. Diba? So, kaya lang. So, ang defense doon, self-defense. Kaya ang violation naman niya is wala siyang COMELEC exemption. Doon sa gun ban. Yes, sa gun ban. Yun ang violation naman pero niya. Pero yung baril naman niya is lisensyado. Parang gano'n. So, hati nga yung opinion eh. Agla ka pasensya, natangkulan to eh. Ang dami. So, nagiging viral yan tuloy. Tapos yung sinabi mo pa, kung hindi na kasi sinundan, hindi na wala nang gulo. Sinundan pa nung nakamotor eh. Hinamon pa niya ng away kasi. Kaya itong message nila sa kanya, rest in peace ha. Pero, basahin lang natin, rest in peace na lang sa'yo. Kung saan ka man ngayon, sana wag na masyadong mainit ang ulo at masyadong matapang dyan. Hinabol nyo pa kasi ang tatapang nyo, kantuyan natin na kung kumalma kayo at pinalagpas nyo na lang. Diba? Yun yung mga lignaan. Baka nakapag-summer ride pa kayo sa beach next week. Diba? Yung hayahayang buhay. Enjoy life. Diba? Makakadami ka pa na sanang akyat at pitik sa Marilaki, kwanto. Diba? Kaso, Paps, kwanto, kwento ka na lang ngayon. At ang maalala sa'yo ng mga tao ay matapang ka, pero di ka nag-iisip. Yun. Sana ay makapunta ka pa dito sa may, ano na yung sa mga term? Doon sa Daang Kalikasan. Daang Kalikasan. Kasi pagka nababanggit ko yan, syempre maalala mo dyan, si LNB. Ay, good morning, Alvin ha. Kahapon pala binabati niya. Hepe Pure, hindi ko nabasa. Ganun ba? So sabi ko kay Alvin, bukas babatiin ko si Sir Kako. Yun. Diba? May mga magagandang yung tourist destination para sa mga riders, diba? Diyan sa Maliko isa rin yun. Sa Maliko. Marami dito sa lalawigan natin ng Pangasinan. So yan. So ang dami kasi yung mga opinion. Sabi naman sa driver doon sa nakabaril. O yan, gunggunam pati kalibin mo, paltog mo kiyan. Yung sabi nga sa kanya dahil nagdadala ka ng baril, pero sabi ko nga kanina, ulitin ko, kaya ka bumili ng baril mo for your, di ba, protection. Alam mo yung instinct niya kasi, makasurvive. Kaya nang binunot niya yung baril niya, hindi na niya alam kung sinong babarilin niya kasi napakaraming nasa paligid niya eh. Hindi na niya talaga makikita kung sinong babarilin niya. Kaya putok lang na lang siya kasi yun na lang yung sa Pangasya kulitip-tip di ba? Nandiyan na yung init ng ulo. Yun na yung last resort niya para hindi siya mamatay or masaktan pa. Correct. Kaya yung maximum na yung kinaso sa kanya, yung murder, frustrated murder, violation of COMELEC doon sa gun ban. Pero sabi ko naman, nung binabasa ko, murder. Kasi yung murder, pinatay mo nang walang kalaban-laban di ba? Yun ang sabi sa akin ng elements pulis. ng murder. Di ba? Yung akabanag, gantura. Yes. Mapower ka ng sikato. Yun, may nangyaring commotion, di ba? May isang napaka-importanting element ng murder. Ito, the intent to kill. Yun, intent to kill. Kaya nga murder O kaya yung pinatay mo ng nakatalikod, walang kalaban-laban. Yes. Siniliban mo, murder yun. Pero pagka nag-away pa kayo, homicide. Pero ang naman, nung natanong ko yan, kasi bayag tamot niya police beat reporter. Pero sabi naman, hindi, nasa na yun. Nasa judge. Judge na yun.
Yun ang sinabi mo. Diba? Bahala na sila. Diba? Bahala na sila mag-determine kung pasok sa murder o sa homicide. Kaya nga pagka sa mga kaso kung minsan pala, nilalagay nila doon sa pinaka-highest. Bahala na yung judge o kaya yung kung sinong makakuha o kaya sa korte na mag-decide kung i-elevate, di ba? Yung kaso. Napag-usapan lang kasi isa sa comment din na nabasa ko diyan sa nag-viral nga na post na yan. Pero yung pinaka diyan, madami, sana hindi na nyo hinabol. Oo. Relax na lang kaya sana. nag-usap na lang. Oo. Ay, yun na lang. Kasi yung gitgitan, yung away sa kalsada, ramdam niya ng mga nagmamaneho talagang, minumay ka na high blood anto Yes. Pero naman minsan, niisip mo nga yung pamilya mo, yung abala, nagiging pasensyoso ka na lang. Tulad ko, abala lang to ka. Kapag pasensya ang Dakurakal kasi pagsasakitan natin ng ulo. Tulad nitong nabasa ko, basahin ko lang. Sabi niya, nalilito ako kung kukulayan ko ba ang buko o ang buhay mo na lang. Wow, parang meron. Hugot line di ba? Diba? Parang di ba? Yung hugot na yan. Nako, kayo talaga pumapag-ibig ka, sir. Yun. Alam mo kung minsan nakakatuwa, nakakatanggal din ng stress. Pagka may alam mo yung yung nagpo-post pa ng mga sikat na hugot line ni the late Senadora. Talagang humihinto ako pag nag-i-scroll ako, pinapakinggan ko. Di ba, siyempre, parang entertaining, di ba? Parang pang patanggal stress din. Ay, nako, mga hugot line. Yes. Ang Pinoy, mahilig sa mga hugot lines. Diyan sila nakikilala sa buong mundo. Yes, kaya nga mas madaling sumikat yung mga comedian Di ba? Sige nga. Kahit saan mo tignan, mas madaling sumikat yung mga comedian. Totoo yan. Teka, parang naananya ka. Tingnan mo yung upuan ko. Yun bumabalintuan? Hindi, bumababa. Pababa ng pababa. Pababa ng pababa. Yun na yung pinaka-maximum. Okay. Hello, good morning po Sir Joseph and Sir RJ. Mapagpalang araw sa inyong dalawa. Happy anniversary. See you on Saturday. God bless you both. Oy! Sino yan? The Chosen Ice Cream. Okay. Makakatikim na naman ako ng ice cream na maanghang. Wow, pero masarap sa dila. Pwede sa mga tulad ko, sugar-free. Sugar-free. Ayun. Nothing to worry. Kaya the whole day ba yon? Pwede sila dito. Oo, pwede the naman. So yung awarding dito na rin. Yes, dito yung mga mag-aanim na taon. Yan. Bago kayo pumuntang mag-shopping, daanan nyo muna yung cake ninyo. Yon, correct. Kung marami siguro, at, baka may consolation. Saluhan nyo kami sa aming munting salo-salo. Together with our very best ice cream, sugar-free ice cream, the Chosen Ice Cream. Salo-salo tayo dito. Sa Radyo Pangasinan. Makikita niyo po kami. 6 na taon na tayo. So, ang bilis ng bilis panahon. Talaga ng panahon. It was 2019, nung unang nag-ere. Nandun pa tayo sa Lukaw. Lukaw pa. Doon sa may along the highway. Pero ngayon, nandito na po tayo sa Jumel Building, 3rd floor, dito sa may A.B. Fernandez East. Pero hanggang pala yung alam niya, oras ay atatong tanagagik. Hanggang bukas na muli sa pang-edisyon ng ating Lignay Balay. Tabayanan nyo nga pala, susunod kagad ang number 1 yung kapaborito, Joey Baby. Pero itong pakakatandaan po natin lagi, mga kapaborito, mga taga-Pangasinan, lahat, kayang-kaya, basta sama-sama. At saka, I love Pangasinan. We love Pangasinan. Yes, I love Pangasinan. Sipo bukas. Ito po yung mga lingkod sa Lignay Balay. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Sa magtari lingkod, kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalop kantama ito na technical side at ating tanagagig, Sari Pogi. Sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. And Engineer Dennis Justoni Palaganas. See you again, mga kapaborito. Dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito!